Parang ang sarap nun magkaroon ka ng Ang sarap problemang sagutin ang dami mong pera. Parang gusto ko ang problema na yun. Parang, sino bang ayaw magkaroon ng problema na yun? Ang problema mo ay ang dami mong pera. Or should I say parang Yung nape-pressure ka ba? To nape-pressure. have enough money to for your hobbies, maybe for the luxuries in life na nakikita natin sa social media. Alam mo yun? Yung ganong klaseng pressure. Na kailangan meron din ako nun. Oo. Kailangan meron ako niyan. Kasi meron Ganon. si ano eh. Oo. Si Kulas. Si Juan. Sino si Kulas? Si Pedro. Oo. No? Meron sila eh. Oo. So dapat ako din, meron din ako. As young adults, we face many opportunities and challenges. It's also the time when we need to make hard decisions. In this overwhelming journey, we yearn for a safe space where we are understood and seen. That's exactly our goal, to share, learn from, and know one another's journey through raw conversations. Because no matter where you're listening to this podcast, and whenever you see people who are going through the same season as you, we will meet you here at the table. Rolling na daw. Rolling na daw. Ay, rolling na ba to? Oo. Okay na. Sige. Ano ba may pag-uusapan natin ngayong araw na to? At parang medyo Ano? Professional. Professional. Nakasombrelo pa din. No? Pero medyo professional nga ang dating Yes. natin. Balita ko pag-uusapan daw natin ay tungkol sa money. Yes. Sino bang ayaw ng money? Totoo. Very ano yan. Lahat talaga makaka-relate kasi syempre pera yan eh. Di ba? Yeah. Pero syempre, i-highlight natin today is ano ba yung connection ng money sa young adults? Oh yeah. How do Siyempre. we handle money na hindi tayo nagiging head over heels sa money? 'Di ba? Tama. Yep. Actually, we're not gonna talk about technicalities here. Eh, no? Yes. Pero kumbaga kung paano siya i-handle and bilang steward. Oh. Totoo. Parang Tama. kung paano natin Hindi in-handle naman yung tayo finances. expert dito. Hindi tayo expert eh. Financial advisor. Hindi tayo CPA. Hindi. Hindi naman tayo. Hindi. We're not really Hindi naman. literate. Pero Pero pag-usapan lang natin yung siguro yung ano ba dapat yung outlook na? Ano ba yung perspective natin dapat? pagdating as sa young pera, adults. Diba? Kasi syempre, yun lang yung talagang dapat or ayun yung kaya nating i-shift ngayon eh. Diba? Hindi, at saka brother, in this season of our life as a young adult, ito yung parang nag-start ka na kumita Oo. or parang somehow baka ito na yung season of your life na talagang you're really building your career, your empire, totoo. you're into business na. Oo. Dati galing ka lang sa pagiging estudyante. Di ba? Oo. Madalas sa eskwelahan, hindi naman talaga tinuturo yung paano i-handle yung finances mo eh. Totoo Parang yan. Magbilang lang yung tinuturo. Pero yung Algebra yun. algebra Fine eh, text. diba? Pero yung handling your finances, Oo. medyo hindi talaga siya tinakel, no? Oo. Ayun yung maganda pag-usapan. Kasi Totoo. as a young adult, we should really take care of our financial status as well. Oo. Yeah. Yan yung kailangan nating pag-usapan ngayon. So ano ba? Pero pag-usapan muna parang nasa ibang lugar tayo ngayon eh. Okay. Yes. Welcome po ulit. Welcome muna. Yan. Welcome po Welcome sa to- mga listeners natin dito. If you are new here, I'm M. And I'm Danirine. I'm Warren or you can call me War. Yeah. Yes. So welcome po sa aming table, sa table for 12. We Yes. reserve a seat for you. So you can join us here and we are going to talk about young adulthood. Oo. About love, faith, finances, Yes. and other Relationships. stuff. Diba? Yan. Relationship, Yeah. other stuffs na kailangan nating marinig as a young adult. Yeah, Oo. kasi But syempre, maganda din that there's a platform na something you can relate to, something we can relate to. Kasi mahirap na ngayon, maraming noise. Yes. And maganda din as young adults, pinipili natin kung sino ba yung pinapakinggan natin, 'di ba? Sino yung mga influence na inaalaw natin for us to absorb. Yeah. But we're not really saying that we are the right Yes. people. But Syempre. we have this motivation to always strive for the better. Yes. To become a better person, Oo. become a better son, or if you're a daughter, become a better daughter, a better partner, a better steward of the Lord. Totoo. And for today, we're gonna talk about how to handle our finances. Yeah. Siguro, start na natin with a question.
Sa tingin Yeah, yeah. nyo, bakit yung pagkakaroon ng maraming pera or having enough money, sobrang laking issue siya when it comes to young adults? Parang ang sarap nun magkaroon ka ng Ang sarap problemang sagutin ang dami mong pera. Parang gusto mo Totoo. problema na yun. Parang, sino Same. bang ayaw magkaroon ng problema na yun? Ang problema mo ay ang dami mong pera. Or Oo. should I say parang Yung nape-pressure ka ba? To nape-pressure. have enough money to for your hobbies, maybe for the luxuries in life na nakikita natin sa social media. Alam mo yun? Yung ganong klaseng pressure. Na kailangan meron din ako nun. Oo. Kailangan meron ako niyan. Kasi meron Ganon. si ano eh. Oo. Si Kulas. Si Juan. Sino si Kulas? Pedro. Oo. No? Meron sila eh. Oo. So dapat ako din, meron din ako. Yeah, I think bilang isang young adult, talagang malaking epekto sa akin to na makita yung nasa paligid ko, mostly sa social media, na talagang naabot na nila yung gusto nila. Oo. And on a other part, may nakikita din ako na nandun sa side na yon, pero it seems that they're not really okay. Yeah. I saw some people na Behind the camera. yeah, behind the camera, they look good. However, they are having trouble inside of them. So yeah, I think it's a good question to think of, no? Oo. Na bakit ba nagkakaroon tayo ng ganong klaseng pressure? Kasi siguro for me, yung timeline, and of course, when you compare yourself, yan, natakal natin last episode, and diniinan ko talaga yung comparing yourself to other people. And siguro, one of the biggest pressure talaga is yung money. Dahil syempre, kapag yung mga ibang tao sa paligid mo, marami nang na-achieve, di ba? Parang sa tingin mo, ako rin. Pero paano mo ma-achieve yun kung wala kang enough money? Na syempre, we have yung mga, anong tawag dito? Yung mga basic, Oh, mga basic needs things, mo. mga basic needs. Yeah. Pero syempre, for you to be able to reach beyond those basic needs, dapat meron ding enough money for those kinds of luxuries in life. Oo. Kaya nakaka-pressure din as a young adult kasi, nakakapag-travel yun nga, nabanggit ni M kanina. No? Pero siguro, yung talagang push mo dun sa area na yun, nagbibigay yun ng sobrang laking pressure and sometimes depression. Depression in a way na okay, wala na akong mararating sa buhay, hanggang dito na lang ako, kulong na ako sa isang job and all. Ganon. Ikaw naman? Siguro, ano rin talaga eh. Tama yun eh. Kumbaga, main factor din talaga bakit nape-pressure sa pera yung mga young adults. Kasi ito yung season kung saan in-establish natin yung sarili natin. Oo. Kumbaga, hindi naman na gusto mo na talagang as in yumaman ng milyonaryo, bilyonaryo, di ba? Levels. Oo, totoo. Pero kasi, ano yung pressure na, well, kailangan ko magbigay sa parents ko, not because required, but syempre pagtanaw ng utang na loob, syempre you want to give back, you want to provide for them as a sign of gratitude. But also, andun ka din na, wait lang, kailangan ko establish yung sarili ko. Oo. Di ba? Kailangan kong mag-ipon. Kailangan kong bumili ng mga ganito. Yeah. Or even before building up yung sarili mong buhay, yung trying to survive lang. Di ba? Kasi ang hirap ng buhay ngayon, di ba? Aminado naman tayo. Di ba? Yeah. Magastos mabuhay. Magastos kahit nga yung bare minimum ng Na lifestyle. alam mo, lifestyle lang. Na kahit hindi ka talaga as in na tinatry mong umangat yung lifestyle mo, pero yung talagang bare minimum lang na medyo nakakahinga-hinga ka naman, di ba? Nakakapag self-care ka kahit papaano. Magastos pa din di ba? Oo. Yeah. Diba? Magkape ka lang konti. Ang mahal na ng kape. ngayon? Oo. Totoo. Di ba? Yeah. Tapos araw-araw ko magkakape. Oo, di ba? So, talagang andun yung pressure kasi, kumbaga, you want to survive and you want to thrive as well. Di ba? And you Pero want to alam build mo, your life. meron akong isang na i-experience ngayon. Na-experience ko siya at narinig ko din siya sa isang kapatid ko na parang sabi niya, minsan daw, yung authority and power mo sa loob ng isang bahay, nakadepende din sa kinikita mo. Oh my. ano siya, parang somehow it's a reality. No? Oo nga. I don't know Totoo. how can we deal with it, pero yun nga, parang it's a reality na totoo nga na
nung dati, estudyante ka, wala kang masyadong ambag sa bahay. So parang hindi ka masyado papakinggan, ganito, ganyan. Pero pag ikaw yung nagpo-provide sa bahay ninyo, parang yun yung mga favors, nandiyan na din sa'yo. Ikaw na yung pwede ganyan. mag-utos, no? Oo, pwede ka nang mang-utos. No? Hindi ka Bilang pwede mo ng coke utusan. nun. Hindi ka pwede utusan. Hindi na ikaw yung Grabe binutusan naman. bumili ng Oo. coke, no? Pagkakain na. Pero alam mo, minsan na-experience ko yun. Glory to God kasi minsan nataramdaman ko talaga yung pabor sa bahay. Yeah. Bibigyan ako ng pabor, gato, ganyan. Pero on the other hand, meron kasi akong kamag-anak talagang struggle sa buhay. And nakapag-open up siya sa akin na sabi niya na, ang hirap pala ng ganito na wala akong boses sa bahay namin. It's kaya feeling ko, part nun, yung question mo, na bakit nape-pressure ka? Oo. Na asamin yung ganung financial stability. I think just wanted to be comfortable. Yeah. You also wanted to have a voice Totoo. sa bahay ninyo, sa mga kaibigan mo. And all in all, I think it's just part of the reality rin na yun nga, pinapakinggan din rin kasi talaga. Na Siguro meron. dugtungan na natin yung tanong na yan. So, with that, why do you think people often connect money with status or yung worth as a person? Kasi undeniably, hindi natin talaga maaalis yun eh. Katulad ng nabanggit mo kanina, like yung boses ng sa bahay. Alam mo yun, pag, iba yung dating nito kasi ang daming nakikita nito sa social media na they post everything, that the luxuries na pwedeng mabili. Alam niyo yun? Yeah. Bakit sa tingin niyo laging nakokonect ng tao yung status sa money? Having enough money. Siguro naging condition na rin talaga tayo. Kasi, well, we live in a capitalist world talaga. Yes. Yeah. Spell. Ayan. So, well, talagang ang tawag doon, naitanim na sa ating lahat na pag may pera ka, may kapangyarihan ka. Hindi lang sa family, hindi lang sa bahay. Pati na rin sa labas kasi sa friends din, di ba? Kahit nga hindi ka sobrang daming pera, pero even, kunyari, in a group of friends, di ba? Ang hirap kaya makisabay na sa mga trip ng mga kaibigan, ng mga tropa na, wala akong pera eh. Di ba, mag-aya sila, tara, tayo, gala tayo, magmakdo lang tayo, di ba? Pero wala kang pera, ang hirap, di ba? Nakakalungkot kaya yun. Alam mo, Oo. isa yun sa mga nakakalungkot as a young adult, yung parang huli ka sa listahan ng yayayain. Kasi hindi ka Kasi makakapalibre. parang they're thinking na, ay, hindi neto kaya sumabay sa Oo. akin. Pero it's not grabe bad. naman. No? Oh, yeah, Minsan hindi it's naman not bad. bad. Parang iba, they're trying to consider din. Yeah. Na kasi baka ma-pressure ka na, yayain ka nila, uy, hiking tayo. Oo. Pero may bayad din naman, may gastos. Then they also So they're trying to being consider that. Yeah, they're being considerate din sa needs mo. Oo. Most likely if they know that you are the one who provide, you're the breadwinner of your family. Syempre they're trying to reconsider din na baka hindi ko na siya muna ayain. Pero Oo. it's just sad, no? Parang Oo. ay, hindi ako kasama si Niyaya. True. Totoo yun eh. Kaya parang people really often connect money with your worth and status in life. Kasi parang nakaka-sad lang talaga. Yun yung parang pinaka nagiging recognition mo. Or parang nagiging ikaw na yun. Oo. Oo. And yun. yan Siguro na. sige sabihin natin, no, nag-strive ka talaga to have money. Nandun na yung after mo mag-aral, may trabaho ka na and all. Tapos medyo kumikita ka na talaga ng pera. Ngayon pag-usapan naman natin yung lifestyle inflation. And why is it that dangerous na pag sinabayan mo yung lifestyle inflation na yun, alam niyo yun, gaano siya ka-dangerous as a young adult? And ano yung makukuha mo dun? The benefits, if there is? Ito, gusto kong i-share sa inyo. There's a certain film that I'd watch na I won't recommend. Kasi medyo You won't recommend. talagang violent itong palabas na to. Pero ang ganda ng ideology niya na sabi ng bida doon is we think na yung mga meron tayo, the possessions that we have, we own it. But it ends up owning us. Parang tayo in-own ng mga bagay na meron tayo. At ang nakakatakot doon, it gives the identities
na hindi naman talaga tayo. Yeah. And alam mo, ito yung part natin as a young adult, lalo kapag ikaw kumikita ka na ng pera, Oo. nag-i-start ka na magbago din yung lifestyle mo. Yun Oo. nga. Ayan. So, Si ito, ano, syempre, si ano, ayun, naka-Ferrari yan eh. Parang nagiging identity mo na kasi yung nagiging sa identity mo na yun. Kung ano yung meron ka. Oo, no? totoo. So ngayon, parang sinasabayan mo din yon. Oo. Sinasabayan mo tong identity mo na binubuo. Na parang, okay, tumaas na yung kita ko. Ito na ako ngayon. People tend to think na parang, okay, I'm doing good I in can life. do, I live this kind of life now. Alright, I'm gonna show you. Oo. Kailangan mo i-maintain. Parang there's this image that you have to maintain. Oo. Which is mahirap. Mahirap. Kasi hindi naman palagi we're on the good side, Yeah, diba? yeah. Of Agree, life. agree. Totoo. Diba? Kasi And- may mga times na talagang mahina ang kita. Diba? Oo. Lalo kung nasa business ka. Yeah, Diba? yeah. Yeah. At syempre, yun nga, with that lifestyle inflation, mahirap rin siya kasi yun nga, you tend to, kapag bumaliktad ang mundo, yun nga, katulad Tapos ng ka sinabi ngayon. ni Warren. Oo. Diba? Tapos ka ngayon and that's the dangerous part of it kasi kahit na nahihirapan ka deep inside, you have to show to other people as well that you're doing Oo, kasi okay. parang, ay wala eh, nakita na nila eh. Ito na ako eh. Ito yung Oo. identity ko. So parang I have to live this way. as strong. Oo. as strong as they think. And then, the sad part is, yun nga, it ends up, these things that we have owning us. Yeah. And that's actually bad. Kasi, nade-define natin yung sarili natin with the things na nabibili ng money or the money that we have, di ba? Eh na nga, napunta na nga tayo sa lifestyle. Yeah. Speaking of lifestyle. Oo. Minsan, you're trying to maintain that lifestyle. Kailangan mo i-sustain yung image mo, di ba? Kilala na nila ako, nakaano ko lagi. Di ba? Ang hirap eh. So, minsan... Naka-Gucci ako. Uy. mahirap yan. Okay. Di ba? So, ang nangyayari, ayan na pupunta na tayo sa credit card. Utang-utang tayo, di ba? Oo. Na kaskas tayo dyan ng kaskas. Di ba? Like, unnecessary debts na Oo. talagang pinupush lang natin for us to show off to other people na Just we to are sustain. capable. Yeah, just to diba? sustain this image or branding na pinakita mo na sa kanila. Oo. Yeah. But Oo. then again, if you're really capable na to have the newest phone in the market, newest shoes in the market, why not? Go Oo, ahead. yeah. You can do that. Mm. But if it's not really for now, like Oo. hindi pa talaga pasok sa budget mo, Oo. may kailangan pag-ipunan, Mm. pero dahil sa may gusto ka lang ipakita na branding mo, Oo. ay alam na nila na mabango ko. Kailangan bumili ako ng maraming mabango. Parang ano yan, based on May experience. collection. May collection. May connection eh, no? So parang I have to be like this. Ah. No? Mm. So, yun, mapapautang at mapapautang nga, Oo. mapapa-credit card ka, napapa-credit Oo. card. Pero Lalo na hindi naman, not necessarily naman masama yung credit card. Yeah. You can Oo. utilize Naman. it naman in a good way, di ba? Mm. Paano ikaw ba bro? Paano mo ba? Oo, kasi na-utilize? ilang beses na rin ako nasagip ng credit card eh. Oo. Na parang talagang wala na kami. Kailangan ko mag-grocery. Oo. Wala akong cash. Di Ah. kaskas muna. Ah. So I think that's a good way Oo. to use a credit card. Ah. But kung gagamitin nga natin to sustain the kind of branding na we know na we really can't do it for Sustain. we can't do it for long period of time. Ako, baka I think we have to think about it. Siguro Yes. one factor that affects us dun sa pag-utang natin ng unnecessary are the social media influences na nakikita natin. Ah, Alam niyo yun, yung, totoo. ay, nainggit ako Oh, uso to travel- ngayon eh. Oo, teka lang, ano to, may, ano tawag doon? Travel sale. Travel Seat sale. sale. Seat May seat sale. sale. Oh, pag Mal- sabi mo, piso sale lang. Pagpunta mo doon, uy, 10K to ah. Pero de, seat sale to. Alin yung, asan yung piso? Seat piso sale yung, Hindi, 20k yan last month. Oh, 20k diba? yan last month. Uy, Mura na yan, mura na nadali yan. ako dyan. Uy, grabe. Seat sale daw. Piso sale. Tapos Piso pag-book matitira namin, sa'yo. 7 to 7K. Oh my Agay. gosh. Diba? Hindi, ano kasi yun, piso sale, piso matitira sa'yo. Okay. So yun nga, again, there's nothing wrong if you can really sustain or afford mo talaga, go for it. Go for totoo. it. But if this kaskas moment mo, bili ng ganto, ng ganyan, will turn you into, alam mo yun,
kakaroon ka ng pretentious- maraming Magkakaroon ka ng utang. utang. Oo. Oo. Ay, baka kailangan mo pag-isipan to. Kaya kung nakikinig ka ngayon at naghahanap ka ng rason, Ng sign. ng sign para bumili ng bagong phone, ng bagong sapatos, hindi ito yon. Hindi ito yan, guys. Hindi mo pa deserve. Oo. Hindi mo Wag muna. deserve. Oo. Hindi mo deserve. Baka iba. Hindi ito Oo. yun. Oo. Pero speaking of credit card, we can sabi ko nga kanina, di ba? We can utilize it for good. Kung ikaw, as a young adult, tayo, nagtatry tayo na i-establish yung sarili natin. We can utilize it for investing in yourself din. Oo, pwede di ba? naman. Kasi meron namang magandang utang di ba? For example, nag-invest ka on a laptop, di ba? Oo. Ayun ang kinaskas mo. Kailangan mo for work Yes. Oo, Di ba? yun. Kailangan mo. Or camera. Yes. Or equipment. Or kahit ano, for business, di ba? Makakatulong to sa'yo na mag-earn ng more money or magkaroon ka ng more opportunities to earn. Ay, alam mo bro, Walang problema. meron di ba? akong masishare dyan ha. Ako po is nasa 9 to 10 years na po ako sa industry, ng photo and video industry. Yeah. And for this long time period, hindi po ako nagkaroon ng napakagandang camera. Oh. Hindi ako bumili. Oo, kasi laging sinasabi sa akin, no, ang tagal-tagal mo na, wala kang magandang camera. May lumabas na, A75 na nga ngayon eh. Hindi ko naranasan yan, bro. As in. As ang dami nagtatanong sa akin, bakit wala kang camera? Ba't wala kang camera? Wala ka. Sabi ko, hindi naman po kasi ako full-time na nagsushoot. Parang racket-racket lang, ganito, ganan. So sabi ko, ang lagi ko kasing basihan, bibili ako ng bagay na magro-rolyo ng pera sa akin. If wala akong cash flow dyan, hindi ako bibili. So nauna yung magandang laptop sa akin bago ako nagkaroon ng magandang camera. Oo. So kasi mas nag-focus na ako sa editing. Ah. So ngayon, ang inimbesan ko is time at good pay sa mga freelancer. So if isa ka po sa mga nabook ko na Yes. freelance, you know it. Na Yes. I can really say na I paid well no sa mga tao. Sige, patikim nga nung paid well. Yeah, kasi yun nga, parang hindi ko kasi nakikita talaga dati na bibili ako ng magandang camera kasi hindi naman ako full-time shooter. Oo. So, parang ang inimbesan ko is yung full-time shooter na may magandang camera at nabayaran ko siya, kikita kami parehas. So, yun yung parang naging waste ko for 9 to 10 years in the industry. I really don't have a good camera. I rent. I borrow from a friend. Isa po to, si Warren, sa mga nahiraman ko ng camera. No? Yes. Pag may mga racket-racket ako. Pero most of the time po, wala talaga akong camera. And kasi nga, tinitignan ko kung magbibigay to sa akin ng cash flow. Yeah. Siguro one thing that we young adults, well, again, nandito po kami ngayon. We are no experts. Grabe talaga. We are no experts. Hindi nga namin alam kung deserve kami to speak in this matter. But Yes. siguro sharing lang din po yung experiences namin as young adults. Maganda na as young adults, we learn how to distinguish kung ano yung good debt and then the bad debt. And also, we must learn how to distinguish kung ano yung needs natin and yung And wants wants. natin. Oh, yes. Diba? Kasi minsan talaga naghahalo na eh. Oo. Nag-rumble na eh. Minsan dahil sa social media, parang feeling mo, ay, need ko Kailangan. to. Kailangan mo to. Ito, one thing na lagi natin na feeling natin na need natin. And ako, guilty ako dito. Pero ito for sure, maririnig nyo, pag narinig ko to, magigets nyo ako. Ang lagi nating feeling natin na need natin as a young adult na sometimes I think it's kinda hitting our pockets is coffee. Oh. Yun nga. Parang hindi ako gagana pag wala akong kape. Araw-araw. Araw-araw. Minsan, hindi nga lang isa eh. Minsan tatlo. Dalawa, tatlo. And then again, if you're able, then go. But sometimes ako talaga nararanasan ko na parang, oh my God, parang ang laki na nang nagagastos ko sa kape kada araw. So I have to think of it. So yun yung mga parang, do we really need it? Or it's just part of our wants? So isipin mo, simple lang yung kape lang yun. Oo. Pero magkano ang kape? 150 halos. Mura pa Ang yun. baba na nun. Mura. Ang 200 mura plus. nun. Yeah. 200 plus, di ba? Kaso nagko-compound yun everyday. Yes. Oo. So parang... Naging addiction na rin siya. Naging parang bisyo na rin. Nakakailang kape ka ba? Di ba? And
you don't realize it Totoo. agad, no? So, Unless magko-compute ka talaga. yes, exactly. So, I think coffee, medyo ganun sa'yo sa needs and wants. But if it will be around 1,000 pesos, 500 pesos per day, I think we have to think about it. Oo, totoo Right? yan. Yung kapag nadadali ka na ng deserve ko naman to, nagtrabaho naman ako ng ano eh. Sobrang pang Gina G. limang deserve mo na to. For this week. Isang araw pa lang, hindi pa nagbubukas, hindi pa Totoo. nagkikinabukasan, 'di ba? Pero siguro, balik tayo siguro dun sa good debt and bad debt. Okay. Sometimes yung pagkakaroon ng good debts, ito yung nag-harness for us to earn more eh, 'di ba? Katulad nung na-share nyo kanina na, for example, you invested on a laptop kasi you want to level up your skills, 'di ba? Kayo, meron ba kayong ma-share na something na good debt na experience nyo or na purchase nyo na sa tingin nyo nag-level up kayo on that part? Ako definitely yung camera nga. Yan, nahihiram ni Kuya. Oo. So it's, ayun, naka-installment yun. Kakatapos ko lang bayaran ngayon. Yes, finally. Yun. So, it's been 2 years in the making na bayaran. Pero, kasi wala namang interest yun. Nakakuha ko ng promo. Pero, definitely, na-earn niya yung, earn back niya yung talagang mga gastos. Kasi, ever since, nag-open up talaga yung opportunities. Kasi, kumbaga, nung dati, nahihiya ako eh. Kaya ako nag-try, sabi ko, bibili na ako ng bagong camera. Nahihiya ako. Ang laki ng sinisigil ko sa mga clients. Kasi syempre, andun na yung skill mo. Pero yung equipment mo, hindi pa pumapasok sa standard. na industry. So parang nakakahiya naman na, well, andun naman, sige, kaya mo na. Kaya mo na nga yung ganong talent fee. Pero ang problema, yung output mo, dahil nalilimitahan ka ng technology na meron ka, hindi on par. Diba? And of course, we want everything to be excellent. Yes. Diba? So, Diyan tayo nag-go talaga. So kaya talagang, sige, let's risk it. Let's try na bumili ng bagong camera, installment natin. Well, dumami yung clients, dumami yung mga shoot, dumami yung mga opportunities. Ayun, nabayaran naman na siya and more actually. Talagang nasustain niya yung business. At overall, sobra-sobra pa. Nakapag-bless pa tayo ng maraming tao. Yeah. And with that, syempre, nandun na tayo sa part na napag-usapan na natin yung lifestyle inflation and all the social media influences. Paano naman kayo nagsisave? And ano yung mga ginagawa nyo? Ang Ay, may tanong, ganun ba? may savings ba? Ay, may ganun pala. May ganun Ano yun? pala. Anong save? Save yung, save sa game. Save Hindi. save more. Save game. Paano kayo nagsisave as a young adult? Or meron ba kayong experiences on how do we really invest our money? Kasi 'di ba syempre, yung mga money naman na kinikita natin, although sabihin natin ngayon lang yan, 'di ba, hindi naman yan talagang forever tayo merong pera at hindi naman natin siya madadala sa heaven. But as we are living now, and of course the Lord is blessing us as well monetarily, but paano tayo nagiging good steward dun sa pera na meron tayo? Ako, meron kasi akong narinig sa isang mentor ko. Yes. Sa mentor ko na to, napakalupit. Ang sabi niya, lahat ng meron tayo sa buhay natin, meron kang cellphone, meron kang sapatos, meron kang relo, meron kang kotse, meron kang laptop. Lahat ng yan may value. Yeah. Iba't ibang value. Pwede mo siyang gamitin sa pamamaraan na gusto mo. Pero itong mga value na to, nagkakaroon siya ng magandang dulot kapag binigyan mo na siya ng eternal value. Yeah. Kapag ginagamit mo na siya sa Panginoon. I think parang isa yun sa magandang investment way na itong mga meron tayo, gamitin natin tong mga values na meron tayo. Itong yung relo mo, cellphone mo, kung ano man na meron ka, magamit mo sa eternal value na meron tayo. Ganda. Totoo. Paano ba yun? Sige. For example, ako, O paano May yung utang. kunyari? Ako, may example, may utang ako sa kotse. So ako, may sasakyan ako, hindi pa siya fully paid. So it can be considered as loan, right? So utang pa siya. Yes. So pero itong sasakyan ko na to, ginagamit ko siya for the ministry, panghakot ng gamit, panghatid ng tao,
pang service ng mga tao. Mm. Sa church, sa film. Like this, in our podcast, itong mga lamesa na to, sinasampa ko Yes. lahat yan sa sasakyan. Yan. Di ba? Parang Yan. nagkakaroon siya ng Oo. eternal value. Mm. And I think that's a good eternal investment as well. Yes. Wow, Oo. pwede pala yun. Ganun pala yun. Ganun no? pala yun. Well, No? tama Ganda. naman. O kahit yung, kahit nga yung simpleng phone natin, di ba? Totoo. Kasi it can be a way for you to communicate with mga kapwa mo ka-ministry Oo. or to connect to people. Mga bagong connect, mga bagong kausap, bagong ka-fellowship, di ba? You can talk to them through Messenger or pwedeng gamitin, magaganda na yung mga cameras ng phone natin, di ba? You can promote yung fellowship nyo, yung ministry nyo, di ba? And marami pang iba, marami pang ways. Siguro, we can also seek guidance and wisdom from the Lord, di ba? Kung gusto natin na yung mga bagay na meron tayo, yung mga material things na meron tayo, is na-invest natin. Sabi mo nga, eternal investment. Di ba? May Eternal. bago tayong term. Tama, So, ganun. kung paano Eternal natin, investment. paano natin siya magkakaroon ng eternal investment, we can seek the Lord for guidance din, for wisdom. Totoo. Kasi, Amen. yung sapatos, paano ko gagamit yung sapatos, di ba? Well, may run with ya tayo. Uy, wait lang. Tumakbo ka. Wait lang. Ah. Ito totoong nangyari to. Totoong senaryo to. Diba? Medyo, kita mo naman, kahit na late 20s na ako, medyo bagets-bagets pa naman ako umorma. Okay. So parang, there's a certain moment na talagang naka-wide leg pants ako. Talagang pormado, naka-boots Oh. ako, ganito, ganyan. Nasa isang kapihan ako. Tapos may isang kabataan, young adult. Parang biglang sabi, oh yeah, ganda ng forma mo yan. Sa mga nabili yan. Ganun Oh. ako. So, with that scenario, I was able to connect with that young man. I was able to connect, at least get his social media. Pinalo niya yung podcast natin. Yes. And then, I'm trying to connect him into the ministry. Yes. Imagine, Mm. dun sa forma mo na yun. Oh, Kaya, wow. kaya pala sinasabi nila na you can glorify God with your everything. Mm. Yes. With your anything. No? Oo. Even yung pag-dress up mo lang. Oo. Totoo. Wow, I think it's Totoo a good investment na parang nag-invest ka to look good, to look presentable, or to express yourself, and then it ends up communicating and ministering to someone Yeah. na young Naging adult. conversation starter siya, Di ba? di ba? Parang Totoo. sabi dun sa verse, di ba? Whether you eat or drink, Mhm. do it for the glory of the Lord. Yep. Yun, parang Parang- with everything. Di ba? With everything. anything. Sa damit mo, sa iniinom mo, di ba? You're drinking or you're eating healthy. Yep. You're eating this kind of things na Healthy. Magiging mas healthy ka mas pa. healthy ka. Pwede kang maka-influence ng tao Yeah. And you can connect to those people Mhm. na gusto rin, kumbaga, ay gusto ko rin maging healthy Paano ba yan? Tapos pwede mo nang maging conversation starter. Pwede Yeah. mo na silang makonect. Mapakilala si Lord. Di ba? Siguro one of an example of a bad investment. O sige, sabihin na natin, meron kang magandang phone, may mga maganda kang gadgets, nag-invest ka talaga sa sarili mo. But there's a point in your life na ginagamit mo yung mga investment na things, mga tangible things na yun, to discourage others, like commenting a lot on social media. You're getting me. Yeah. So I think Oh. that's a bad investment as a young adult. I mean, it's okay to invest, but if you're using that investment in a wrong matter, I think that will be a bad investment. Hindi na siya eternally good investment. So yun nga guys, one question. Oh. Do you think ano kaya yung pinaka-effective way to save and invest as a young adult that they can apply today, or we as a young adult can apply today? Do you have any ideas kung ano yung ways effective, yung talagang maging mas effective tayo to Siguro save and invest? Ako, para sa akin, ang ginawa ko nun, actually, parang early on in my life, na-open na kasi sa mind ko when it comes to money talaga. Like yung mga practical things. And ang ginagawa ko na naalala ko, nanonood ako sa YouTube ng mga, kung regarding sa credit card, kung ano ba yung, kung masama ba talaga yun or mas good ba talaga yun. Meron kasing mga helpful talaga na mga videos on YouTube. Mhm. Ngayon, sa TikTok, meron na rin. But ang ginawa ko noon, nanood ako, ay
I learned those things and in-expose ko yung sarili ko doon. And siguro yung mga tips na na-research ko din, siguro number 1 is wag kang mag-start ng ganitong amount o meron kang, for example, ang sinasabi ng iba, opinion ng iba, o mag-start ka ng 5,000. Ang pinakamagandang tip daw is kung ano yung meron ka ngayon, yun yung isa-save mo na. And wag mo nang ipagpabukas dahil meron kang inaabot na isang certain amount. And magugulat ka Ganda. na lang kinabukas. Ganda. Oo. Sundan ko lang. Yeah. Sundan ko lang yun, no? Totoo, no? Kasi minsan talaga mas nahihirapan pa tayo mag-save kasi meron kang ina-attain na certain amount na parang Oo. kailangan kong i-save yung 5,000 pesos ko. Oo, Oo. ganun. Eh, yung araw na yun, 3,500 pa lang siya. So, ang ginawa mo, Ginastos mo Bukas na na. lang. ginastos mo muna. Kape And it muna ako. ends up, wala kang na-save. Oo. Totoo Oo. yan eh, no? Minsan masyado tayong strict, Hmm. pero hindi talaga. Oo, totoo. Di ba? Totoo, Oo. no? Ganda, Kumbaga ganda. Akin, sa akin, alam mo, sige. Ay, okay. Kumbaga sa sobrang ginagawa mong sinusunod mo talaga yung iba, hindi naman kayo pares ng capabilities eh. And again, it's part of comparing yourself to others. But when you are starting on your own means, kung ano muna yung kaya mo, magulat ka na lang magko-compound and magko-compound. Totoo. Nang hindi mo masyadong nare-realize. But then when you look at your bank account maybe, kung saan mo man nilalagay, your digital banks, magulat ka na lang nag-aano na, ay, ang dami ko na pala na-save. Nag-accumulate na siya. Oh, nag-accumulate na Oo. pala siya. Ang galing. Akin, dugtungan ko yun. Hey, Then, brother. so, siguro, before ka mag-start, ako, ang natutunan ko, before ka kasi makapag-start mag-save, you really have to know, nasan ba yung pera ko? Saan ba napupunta? You have to keep track of everything. Kasi Tracking. yun nga eh. Ganda. Kaysa sabihin natin, kailangan ko mag-save ng 5,000. Kailangan ko mag-save ng 3,000 monthly. Pero, nasan ba napupunta yung money mo? So you have to keep track of everything muna. Kasi syempre, iba-iba nga tayo ng capabilities, iba-iba Yes. tayo ng sahod, iba-iba tayo ng earning potential. And hindi pwedeng sabihin natin na kailangan mo mag-start mag-save 5,000 every month or 3,000 every month. Yun na nga starting kung ano lang yung meron ka. And for that to happen, you really have to keep track of everything. No, ilista mo muna. Saan ba napupunta? Magkano ba yung kinikita ko monthly? Saan ba ito napupunta? Yung bills, magkano ba yung binabayaran ko usually? Di ba? And in that way, nakikita mo, may sobra pala akong 500, may sobra pala akong 1,000. Oo, pwede na yun. So, pwede ko na siyang i-save. Pwede ko na siyang i-invest into something na kumbaga maitatabi ko at mag-earn ng money. Yeah. Diba? Pero yun nga, meron kasi din talaga ng mga tao na hindi talaga sapat na makapag-save. Alam mo yung mga tao na sumahod sila, ito yung pangangailangan nila, walang natira. Oo. So how Ayun. can they save at all? Parang, kaya hindi rin talaga over yung sinasabi. Hindi, ano ka kasi yung 20, 30, 50 rule. Oo, yung mga totoo percentage. Hindi eh. Oo. Hindi siya eh. Parang, pwede In an ideal sa world. iba. Oo, Sa iba. sa iba. Pero baka sa iba, hindi rin. Kasi nga, again, iba-iba tayo ng pangangailangan. Yung iba kasi meron ng pamilya, sarili. Or talagang hindi talaga sapat at all. Yung tipong may utang ka pa sa sarili mo. Oo. Isipin mo, sumahod ka. As ito yung babayaran mo sa kuryente, sa tubig, sa pagkain. Wala pa Ay, akong mamasahe dito. Iuutang mo na naman. Oo. So kaya talagang yung saving part na yan, parang I think gusto kong kuhanin yung sinasabi ni din eh. Parang start today and Oo. start sa kung anong meron ka. Yes. Which is, I also do that. Kasi ako po, as a breadwinner, marami po talaga akong bayarin sa buhay. Mukha lang po talaga. Pero talagang mahirap ang buhay. But that's the Oo. reality. No? Kaya ako, dati mahilig ako, ginagawa ko yan. Sasabi, hindi magano ka, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ang dami kong tinesting. I end up being paralyzed and wala akong na-save. So ngayon, what I did, every time I receive a certain amount, kung ano yung pwede kong galawin doon, tabi kagad. Tabi kagad. Parang kunwari, kahit konti lang, sabihin ko, makapagtabi ako ng 1,000, 2,000, tabi ko na yan. Sinusabi ko na yan. Gilid ko na yan. Tapos lulukohin ko yung sarili ko. Alam gagawin ko? Nilalagay ko sa ibang bangko, hindi ko nakikita. Yan. Or inipit-ipit ko. Kasi inipit ko sa bulaklak, sa ilalim. Inipit ko sa ilalim ng laptop ko. Inipit ko sa loob ng libro. Totoo yan Ginagawa ko siya. Kasi
pagtitripan ko yung sarili ko na, uy, wala ka ng pera. Ito na eh. Tapos nagalagay ako sa cabin ng kotse. Yung gano'n. So, magugulat ako. Pag kailangan ko, ay, nakakahugot ako. No? So, I think yun, one best tips that we can share for today is start sa kung anong meron ka. Yes. No? Start sa meron ka at umpisahan mo na agad mamaya. Oh. Speaking of pagtatabi, siguro we don't limit the power of tithes and offering as well. Yan. Oo. Yun Correct. din. Kasi na sumagi lang sa isip ko. Syempre, alam niyo, naranasan ko yan eh. Yung alam niyo talagang, Lord, talagang sagad end-to-end, gastos talaga lahat. Pero alam mo yun, hindi mo din talaga pwedeng limitahan talaga si Lord when He gives the blessing. And syempre yung tithes and offering, sabi nga, di ba, it's the 10% ng, na maibabalik mo sa Panginoon. Kung ano yung nakukuha mo. Yeah. So, ibang klase din yun. I mean, it's not magic actually. Hindi siya magic. Siguro ito yung part ng pagiging steward. Pagiging good steward. Kasi it's giving tithes and offering, it's our way to worship the Lord as well. And in-honor din ni Lord yun. Yeah, it's a practice way back sa Yep. panahon Oo. pa ni Abraham, no? Yeah. na ginagamit pa rin natin na practice na hindi lang siya basta compulsory na pagbibigay 10% lang. Hindi eh. Nadidisiplina ka kasi. Oo, na pera. totoo. It gives you discipline at nakikita mo doon na inuuna mo talaga si Lord sa buhay mo, sa finances mo, na parang bibigay ko tong part na to, automatic. Pag naka-receive ako ng pera, tabi ko na to Oo. para sa Lord to. Which is, that's what I'm doing. Every time na ipapasok sa akin pera, may sheet ako tithes sheet. Oo. Ay, ganun ako. Nakalagay doon kung magkano. Para end of the month, nakukompute ko kung magkano talaga magiging tithes ko. Yes. So parang, una yun. Basta makapasok sa akin pera, unang ilalabas ko, tithes. Yep. No? So it's a great, good practice na pwede mong gawin na madidisiplina ka. At talagang makikita mo na pinapakita mo na hindi ang pera ang mas makapangyarihan sa buhay mo. Oo. Yeah. Kundi ang Diyos na nagpo-provide nito. Yeah. Na parang, Totoo. Tsaka talagang ino-honor ng Lord yung pagbibigay. Alam mo, hindi nga lang kahit yung 10% pa eh. Kung hindi mo kaya, di ba? Oo. Kung sabi mo nga kanina, ang dami mong bills, may utang ka pa. Pero kung ano lang yung meron ka. Kasi alam mo, based on experience dati. Dati nung nasa youth pa kami, as in, kami magkakasama kami sa ministry, nag-aambagan pa kami para lang makapagbigay kami ng tithes. Alam mo yung sa sobre, yung ano, lalagay kami nung kung ano yung meron kami, yung barya, maglalakad na lang kami pa uwi, or kung ano yung pamasahe namin, matitira doon. Babawasan namin. Barya-barya, nahihiya pa kami kasi mahuhulog, tutunog yun eh. Diba? Dami. Tutunog yun paglagay mo nung tights, di ba? Tutunog yun eh. Nag-aambagan kami ng, para naman, kumbaga kung mag-iwa, kunyari, 10 piso, 20 pesos lang naman yung ilalagay namin, ihiwalay pa namin ng sobre. Ginagawa namin, magkakasama kami sa ministry. Pinagkasama-sama namin sa isang envelope. Tapos, sama-sama, sabay-sabay namin ihuhulog. Pero grabe yung blessing ng Lord. bro, it's really good no na we discuss this kind of things because this is actually anchored to our verse for today, which Yeah. is from Luke 16 verse 10 to 13. Yes. Can you read that for us, bro? Basahin natin. Sabi dito, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So, if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Ganda. Amen. Grabe. Ang ganda. Which is really true. Sometimes we young adults, nasusway kasi tayo ng mga social media trends and everything. And nasusway tayo nung lifestyle na nabivision out natin for ourselves. Sometimes actually, kung hindi natin babantayan yung heart natin, with, for example, bawal daw outfit repeat. Yan, on social media, di ba? Pag nag-post ka ng isang outfit, dapat di mo na yan ipopost kasi it doesn't look good. Pero syempre, that's just a simple example. Pero kapag
napupunta na yun sa lifestyle natin, sometimes nagugulat tayo parang, ay, giging head over heels na ako talaga sa pera. Diba? Hindi na ako nagiging magandang steward sa binibigay na blessing ni Lord. Yeah, Kahit hindi agree. sa pera, diba? And every other things na na-acquire natin through God's blessings. Yeah, Totoo. agree. And yun nga, again, hindi lang naman to tungkol sa pera. Totoo. No? Hindi lang naman to Oo. tungkol sa pera. We can also be a good steward sa kung anong meron tayo sa buhay. Hindi lang tungkol sa pera, pwedeng steward ng relationship. Talent. Na talent. Oo. Yan, talent na meron ka. Sa time mo. Sa Ano time yung mo time din. mo? Oo, Paano mo kinukonsume yung time mo in 24 hours mo? Totoo yan. No, paano mo siya kinukonsume? Ginagamit mo ba sa tama or just scrolling, doom scrolling ka? Ano ba, Oo. na panay na lang ba ang labas mo, nakwatsa mo? Wala ka ng time for your family. Are you being Yeah. productive with your Are time? you being Totoo. Kasi productive? very, kumbaga limited lang yung time natin sa Yeah. mundo. And we have to be good stewards talaga ng number one talaga nung time natin. Bukod sa pera, bukod sa anything else. Kasi dun mag-fall lahat di ba? Yeah. Yung money, yung talent, yung relationships, lahat yun nakasaklaw under time. How do you handle your time? Kasi ano ba yung ini-spend mo ng time? Ano ba yung pinag-i-spendan mo ng time mo? Is it your friends, your family? Is it your work, your career, 'di ba? Yes. Saan ba nauubos yung oras mo? Totoo. Sabi nga dun may nabasa akong book ulit. Uy, may nabasa kang book. Sabi dun sa meditations. Yes. Wow. Meditations ni Marcus Aurelius. Time is an ever flowing river, 'di ba? So para siyang ilog na hindi mo naman pwedeng pabalikin yung ilog unless si ano ka sa Bible, 'di ba? Si Moses ka. Hindi si Joshua. Si Joshua. Di ba? Binabalik yun. Unless si Joshua ka, 'di ba? So tayo, yung oras natin talagang nag-flow lang. And it's up to us. Saan ba natin to ni-spend talaga? How do we become good stewards of our time? Alam niyo, naalala ko lang, merong isang pastor na nag-preach and siguro ginamit niyang isang example is lahat ng tao may 24 hours lang yan. Wala namang 25 eh. Yun, naalala ko lang yun. And siguro it's a good realization lang na nakuha ko na oo nga no, 24 hours lang lahat ng tao. Hindi pare-parehas yan. Yung mga taong successful in a way na how they live their life, hindi lang about dahil mayaman sila or what, pero yung sobrang productive talaga nila. And that's the richest na meron sila. Yung every time they do something, it's meaningful for them and it's adding to their purpose sa buhay nila. And I think, ayun yung para sa akin in my opinion, yun yung someone na masasabi kong successful siya in life. Wow. Kasi ang ganda nun. tawag doon, nai-spend niya yung life niya into things that are meaningful and that are giving value to other people's life as well. I think the best word that we can share with each other in this table for today is the word contentment. Yun. Yung magkaroon tayo ng contentment no sa kung anong meron tayo. Not to the point na maging comfortable ka na yun, eto na lang ako, kontento na Oo, ako. hindi naman ganun. Okay na ako, Ibang okay na story ako. yun. That's not. Oo. That's Hindi, not it. ibang story yon. Pero yung kontento ka sa kung anong meron ka ngayon, and you're striving to become better and better on how you handle your finances, how you handle your relationship, how you handle your time. Yes. And I think that's one thing na we should really taking care of kasi ayun yung mga bagay na pinapa-steward sa atin ng Panginoon. Oo. And I think kailangan nga natin ng word na contentment doon. Na parang maganda siyang isama na i-inject sa buhay natin as a young adult. Na magkaroon tayo ng contentment na, okay, for now, ito muna yung afford ko. No? Hindi ako low-tech, pero ito lang yung afford ko for now. Kasi meron akong ini-investan ng mga eternal investments Yun. na Yes. binibigay ko in time ko, yung finances ko, yung efforts ko, yung talents ko in this eternal investments na meron ako. And alam nyo, siguro add ko na lang din, siguro hindi rin kasi talaga mabibili ng pera yung oras. Alam mo yun, Totoo. that's one thing that
money can never buy. Orasan pwede. Orasan Orasan pwede. pwede. Orasan Orasan. pwede. Pero yung ibabalik mo, parang Oo. ano ka, Hindi kaya. ibabalik Time mo yung travel. oras kasi nasayang mo yun. Kaka-doom scroll, di ba? Yan Mm. traps natin as young adults eh. Doom scrolling, bed rotting, ano pa ba? Di ba? Brain rot, mga ganyan. Pero at the end of the day, you realize na, teka lang, parang wala pala ako nagawa today ah. That's one thing money can never buy. Yung time natin. So again, we must spend our time for us to be as successful as young adults today. And siguro, ayun na nga, nabanggit din ni Kuya M brother. So, kailangan din talaga natin ng contentment sa buhay. And, syempre, sabi mo nga kanina, kailangan natin ng contentment. Pero dapat yung right amount lang. Yung kumbaga, with the right balance talaga. Kasi, siguro, na-experience ko yun based on experience. Talagang nagkaroon ako ng season na kontento na ako. Kontento na lang ako na ganito yung buhay ko. Like, routine. Routine na lang siya. Na paulit-ulit na lang, okay, mag-work ako ng ganito, same yung work, same yung lifestyle, everything, same lahat. Same lahat ng food, ng pati yung mga damit. Walang nagbabago sa life ko. Kasi naging super content na and naging komportable na lang sa kung ano yung state ko. But, yun na nga, kailangan din talaga natin i-keep in check and i-balance na there's some, andun yung desire for you to strive na, gusto ko mag-improve yung life ko. Contentment with the right amount of ambition na magpapursue ako ng ganito kasi gusto ko mag-improve pa yung life ko. Diba? Yep. Kayo ba? Paano bang may nag-experience ba kayong ganun? Or paano nyo ba na masasabi na saktong-sakto lang yung pagiging kontento or anything? Siguro ako, kasi ako dreamer ako Pares tayo. As in, ako Dream, believe, survive. Iba ba yan? Iba yun. yun. Hindi, kumbaga Copyright. Copyright. Kasi ako masyado akong, pag may naisip akong possible things, gagawin ko yan Alam niyo yun? Pero hindi naman sa masamang paraan Kumbaga, I will look for ways na hindi man ako gagastos ng pera, pero I will equip myself kung ano yung available na, ang dami mga resources online ngayon for you to upgrade yourself, your mindset, your emotional being, para mas maintindihan mo pa yung mga bagay-bagay na technicals sa mundo ngayon when it comes to money, number one, di ba? Yung when it comes to dealing with other people, when it comes to investing din on other people, di ba? When it comes to the technicalities din. So, siguro that's one thing na talagang dapat ma-highlight natin as a YAs. Yeah, we're contented na kung anong meron tayo, dito tayo gagalaw. But of course, God is not saying na for you to be content na dyan ka na lang. The Lord wants us to be the head and not the tail. Wow. Diba? Yun ang gusto ni Lord for us. But of course, hindi naman ibig sabihin nun magically at bigla-bigla in one snap, biglang nandito ka na kagad. The Lord wants to move in your life as well. Pero dahil gustong gumalaw ni Lord sa buhay mo, binibigyan ka niya ng lakas, ng talino, at ng lahat ng pwede niyang ibigay sa'yo na doors na ikaw mismo yung lalakad towards that. And that is your choice. Ano mo yun? We have to be intentional as young adults as well. Yun nga, kung paano natin i-spend yung time natin, how we spend our money. Kung hindi naman pinag-uusapan dito kung marami kang pera or konti yung pera mo or saktong-sakto lang. Pero how we are handling kung anong meron tayo, may it be time, money, resources, talent. Number one, skills, diba? And if you are going to be an intentional person na Lord, at syempre pinapag-pray din yan, diba? Hindi naman basta-basta lang yan na gagalaw ka na lang Kasi syempre we want the Lord na samahan talaga tayo. Yes. And alam nyo, nakakatuwa lang din kasi alam naman ng Lord at gusto din ng Panginoon na umasenso tayo lahat sa buhay natin. Sometimes nga lang, nai-stuck tayo dun sa idea na, ano nga ang kasabihan yun? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pero hindi ibig sabihin nun, Lord, sana po magkaroon ako ng gantong blessing. Hindi yun kinabukasan, meron na nun. Hindi naman mo nanalo sa loto. Oo, hindi. Katyan. Talagang may gagawin at may gagawin. Oo, hindi ganun. But the Lord will actually move in your life through ways that you will understand once na gumagalaw ka na dun sa, sa pwesto na yun at sa lakaran na yun.
Yeah. Talaga naman kasing part ng being young adult, yung hard time moment natin. May Yeah. hard time moment at definitely pagdadaanan natin yung mga financial struggle natin Oo. as a young Totoo. adult. Kasi pwedeng ikaw na bigla yung naging breadwinner, biglang ikaw na yung Oo. naging provider, Graduate ka or na. yung Oh, naging ikaw na dreamer saan? ka na, you really Totoo. wanted to excel in your career, building business. So what else we can say, no, to other young adults who are having a hard time being financially stable? Ano pa yan pwede nating masabi sa kanila? Ako, number one na kailangan kong sabihin sa inyo, guys, wag tayo basta gastos lang ng gastos. No? Oo. Totoo. Kung anong meron tayo ngayon, yun nga, maging kontento tayo. And number two, kung kaya mo yan mailagay sa mga platforms na pwedeng kumita for you better. No? Invest Totoo. talaga. Invest wisely. And yun, ako, isa sa mga kailangan ko idikdik dito, yung putting your finances into eternal investment. Yun. Yeah. Doon ka mag-invest, Oo. bro. Eternal investments. Amen. Yeah. Ikaw, Ganda Warren. nun. Ako, definitely, yun na nga, iba-iba tayo ng estado, iba-iba tayo ng, yun na nga, financially struggling, di ba? Lahat naman tayo, dumaan tayo sa nag-i-struggle tayo financially. And kung talagang mahirap talaga and mahirap makaahon, kumbaga, hindi ka rin naman pwedeng basta-basta lumipat ng trabaho, ng career. Kasi syempre, it takes resources and yung risk na sinasabi na hindi naman siya madali for us na Yeah. mag-risk. Ang mabibigay ko sigurong masasabi ko at mabibigay kong tip for now is to really invest in yourself. Mhm. Yun na nga meron tayong time. May mga pare-pares, sabi mo katulad nga sinabi mo kanina, pare-pares tayo 24 hours yung oras Yeah. na ginagalawan. And you have to invest some of that time, kahit isang oras, 30 minutes, just focus on improving yourself, investing in yourself. Kasi kung hindi ka makaalis sa work mo ngayon, kasi you have to survive, you have to sustain everything, i-work on mo currently yung sarili mo. Improve mo yung sarili mo. Paano ka ba paano mo i-present yung sarili mo? Paano ka magsalita? Paano yung health mo, di ba? Exercise, mag-practice ka paano magsalita sa harap ng tao, yung mga ganong bagay. Kasi it definitely helps. And ang nai-increase is yung value mo mismo. It doesn't mean naman na financially struggling ka ngayon, you have to stay there. And definitely, sometime in the future, a better opportunity will come. And you have to be prepared for it. Amen. 'Di ba? Kasi mamaya, may magandang opportunity. May sobrang gandang opportunity. Kaso hindi mo naman alam paano ka maipag-usap sa interview. Paano ka harap sa interview, 'di ba? Or ang ganda nga ng opportunity kaso yung katawan mo bagsak, hindi ka na physically fit to work. So hindi ka na rin nakaahon, na-stuck ka na talaga dun sa current situation mo. So definitely, again, kung ano man yung situation mo ngayon, take some time to invest in yourself. Yep. Wow. Ganda. Take some time na, etong oras na to, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, gaano man kahaba yan, ano man yung free time na meron ka, it's just for you to improve yourself. Yeah. Siguro ako naman, nakuha mo na yung blessing, okay na yung buhay mo, wag naman nating kalimutang pasalamatan si Lord. Yun Amen. yung one practical tip talaga. Wag nating kalimutan yung gratitude, 'di ba? Wag nating kalimutan na, Lord, ginamit mo lang ako to have this kinds of blessing. I'm just a vessel. Sometimes kasi we forget na hindi lang lakas natin yung nakakuha ng blessing na yun, but it's the Lord na binigyan tayo ng strength and capability, all the talents and the resources for us to achieve that specific dream na matagal mo nang pinagpipray, may it be, or matagal mo nang pinapangarap. Kaya siguro, practical tip from me, wag nating kalimutang pasalamatan si Lord. All right. So yeah, I think that's it. We Yeah. talk a lot, no, about how to become a good steward. Yes. Kung anong meron tayo. Again, it's not just about money, but it's about also our time, relationship, and everything that we have that can be a way for you to glorify the Lord. Yes. And So, siguro,
hindi po kami perfect people. Yes. We actually feel undeserved to talk about this topic, but of course the Lord has his ways on our life as well at sa buhay nyo rin. For sure. Kaya naman, well, hindi rin kami money masters or anything. Hindi. Hindi po, hindi pa share rin. lang namin. Yeah. Share lang natin yung kung ano yung na-experience Yes, natin. as ano young yung nakuha adults. natin. As a young adult, yeah. Kung sila, di ba? Kung kayo may experience kayo. di ba? Oo. Comment nyo yan, di ba? Kung kayo may mga tips, may mga practical tips kayo. Kung may mga practical tips kayo na gusto nyo i-share, paano ba mag-save, paano ba tayo maging What financially worked stable. for you? Oo, di ba? Gusto natin marinig yan. Yes. Yeah, agree. And then again, thank you so much for listening in this episode. Again, we are always inviting you here. Have a seat with us. We reserve a seat for you here at the table. Yeah, and of course, if you want to follow us on social media, we are on TikTok, we are on Instagram, we are also on YouTube and Spotify. You can follow at Table 412 Podcast. All right. So yeah, again, thank you so much for listening. Have a great day, YAs. Bye-bye for now. Bye. See you at the Bye. table, guys. See you at the table. Money, money, money. Dun, 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 dun. Thank you for joining us in today's conversation. Don't forget to hit follow and subscribe to get updates on next episodes. Same table, different stories. See ya!